life, no? That we cannot even uh, have time to read the Bible or to study the Bible. And there is the probability, brethren, that even when the Lord comes, there are some people who were not able to read the Bible. May mga tao po talaga hindi makabasa ng Bible at hindi nakabasa ng Bible pagdating ng Panginoon, despite the technology that we have right now, despite the internet, no, the online, no, and the applications of the Bible, ay mayroon pong mga tao na hindi po makabasa ng Bible. But that's very unfortunate. Hindi po maganda na wala pong alam ang tao sa Bible. Dahil ang Bible po ay manual. No? Manual of life on this earth. So kung if you don't have that Bible in your mind and heart, if there is that if there is the absence of the Word of God in your heart and mind, mga kapatid, anong mangyayari? You will never know how to operate. You will never know how to function rightfully and properly in this world. That is why many people are deceived by the devil because they don't have the manual in their hand, in their heart, and in their mind. So pasalamat po kayo mga kapatid at mga kaibigan po namin na nanonood ngayon dahil ang salita po ng Diyos, ito po ngayon ang inyo pong mga mahawakan na siya pong magbibigay sa atin ng mahalagang informasyon. That is why sabi po ni Moses, hindi po masamang bagay yan because it is your life. Ang salita ng Diyos, buhay po ninyo yon. Buhay po natin yon. And through these things, sabi niya, ye shall prolong your days in the land, whether ye go over Jordan to possess it. That means, kung i-observe natin ang mga salita ng Panginoon, para na rin nating pinapakita ang buong pagmamahal, respeto, at honor sa ating Diyos na siyang magbibigay naman in return sa atin ng mga kahalagahan sa buhay, no? At protection, and at the same time, good life. Ayan, because He is the source of all things. Alright? Now, ang ating pong makita mga kapatid, ano ba ang kapangyarihan ng salita ng Diyos? Baka ina-underestimate po ninyo yung Bible na meron po kayo o ang salita mismo ng Panginoon. Ito mga kapatid at mga kaibigan, atin pong isa-isahin ang kapangyarihan na meron po sa salita ng Diyos. Una na dyan ang sa Psalms chapter 33 verse 6 to 9, by the word of the Lord were the heavens made. Nakita po ninyo yon? Ang naglikha ng langit ay ang salita ng Diyos. Grabe, no? Matindi. Matindi ito, mga kapatid, ha? And all the host of them, mga angels, no? Mga angels sa langit, by the breath of His mouth. Well, definitely, if you speak, you give out spirit, no? You give out breath when you speak, mga kapatid. So kaya nga na minsan pag hindi ka magsalita, no, wala namang lalabas. Sabi pa nga sa mga COVID ngayon, nung mga kasagsagan ng COVID, isa sa mga pinapayo, huwag na pong magsalita. Bakit? Kasi pag nagsalita ka, there is that air and may force na nanggagaling sa iyong mga bibig at maaari pong magbigay, no, ng virus. But this time, mga kapatid, pag ang Diyos ay magsalita, hindi po virus ang lalabas, kundi himala. Himala po sa buhay natin. Kaya pabayaan niyo po magsalita ang Diyos sa inyo. Sabi pa ng Panginoon, I sent my word and I heal your disease. Alam ba mga kapatid, na matagal kong pinag-isipan yun? Matagal ko talaga pinag-isipan. I sent my word and I heal your disease. Na ano nyo ba yung kanta na yon?
Maalala nyo? Ah, you sent your word and heal my disease. Wow. Isipan ko maigi. Paano ka nga ba? Di ba? Dito ko naintindihan mga kapatid na ang word pala ng Diyos may kapangyarihan. So whether na yung word niya ay galing mismo sa kanyang direkta, kagaya ng sa Panginoong Hesus, nung magsalita siya, direkta yon, that's the word of God. Pero yung mga nakasulat sa Biblia, that is also still the word of God. And if you use the word of God, brethren, to speak to your body, to speak to somebody who is sick, and to speak to somebody who has disease, mga kapatid, it has the power to heal. So God will send His word because the word of God has power to create, to recreate, and to heal, and to restore. Ayan, mga kapatid. Praise the Lord. So, anong sabi ng verse 9? For He spake and it was done. He commanded and it stood fast. Matindi po ang mga salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Sabi niya sa Hebrews 11:3, through faith we understand that the world were framed by the word of God. So nung ginawa po ang mundong ito po ay nakapaligid po ang salita ng Diyos. Ika nga, no? It is a frame, meaning it is inside, no, within the power of the word of God. So wala pong mangyari, ibig sabihin niyan, if this is the word of God, diyan siya nakapaloob ang mga lahat ng mga bagay dito sa mundo. Wala pong nag-exist dito na wala po sa salita ng Diyos. So everything were commanded by God and were created by God by His word. So the things which are seen, ang mga nakita natin like mga kahoy, mga puno, mga hayop, mga lahat ng bagay na makita po ninyo dito, no? May buhay man o wala, no? So the things which are seen were not made of things which do appear. So hindi po siya ginawa ng isa pang material na ika nga ay na-recycle. Hindi po. Ginawa po siya mula sa isang bagay na hindi po nakikita, and that is the word of God. Praise the Lord. Anong sabi po ng verse 8? Sabi po ng Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Maging po ang inyong kaligtasan, ang ating kaligtasan lahat, yan po ay sa kapangyarihan ng mga salita ng Diyos. No? The gospel of Christ, yan po ay kapangyarihan ng Diyos para po tayo maligtas. Na-discuss po natin ito nung last Friday, so dugtungan na lang po natin. John chapter 6 verse 63 says, it is the spirit that quickeneth. Alright? Sabi niya, ang espiritu daw ang bumubuhay. Ang laman ay walang mapapala. The words, sabi ni Jesus Christ, the words that I speak to you, they are spirit and they are life. So tandaan po natin that life only comes after the Spirit of God dwells. Tandaan po natin nung wala pang Espiritu ng Diyos, lahat ng bagay ay patay. Makita po ninyo yan sa Genesis chapter 1 na there was darkness, no? And sabi pa nga ng verse 2, and the earth was without form and void. No? Parang dead planet, mga kapatid, no? And darkness was upon the face of the earth and the waters, no? And sabi pa nga, no, and the Spirit of God moved upon the earth. So there were no life before the Spirit of God. And if you can notice that in Genesis also, it mentioned there that God breathed on Adam, and Adam became a living soul. Wow. So that means, mga kapatid, patay ang lahat ng tao na walang Espiritu ng Diyos. Patay.
Sa ngayon, may spirit tayo na physically nabubuhay tayo, di ba? Physically nabubuhay tayo because of that spirit that comes in and out right now, no? Uh, ang and then mga kapatid, ang atin pong ika nga ay the spirit of Christ. So, ang sinasabi po is that na ang laman po ay wala po kung walang espiritu ng Diyos. Right? So makita po natin mga kapatid na ang buhay, sabi nga rito, the words that I speak to you, they are spirit and they are life. That means the word of God can give you life. Alam mo, matindi ang ano dito, ang wonder sa word of God, mga kapatid. No? So, ang yung wonder, napakatindi. No? Na sinasabi, mga kapatid dito, na ang spirit ng ating Panginoon is also the word. No? The word, they are spirit and they are life. Nasubukan nyo ba mga kapatid na walang-wala na, medyo hopeless ka na, tapos ang word of God bigay sa'yo ng pag-asa, tapos binabasa mo, and then something happened? Nakasubok ba kayo niyan? Mga kapatid, pakatandaan po ninyo na may mga bagay, ito pong sikreto, ito po yung tinatawag na pribilehiyo o kapangyarihan na meron po ang anak ng Diyos, na minsan lahat tayo na ano natin na itsapuera lang natin ito. Pero yung word of God pala, merong kapangyarihan yan. So kung sino man sa inyo diyan may sakit, I advise you, basa kayo ng Bible, magbasa kayo ng Bible, magbasa ng mga pangako ng Panginoon. Doon sa Book of John, tingnan ninyo dahil napakarami ng himala ng Diyos doon, mga kapatid. So magbasa po, magbasa ng Bible. No? Kung may problema ka, basa ka ng Bible. I think it is more better than magmukmuk ka doon na may marami kang problema tapos magmumukmuk ka pa diyan, madagdagan lang problema mo. Pero ang pinakamaganda mga kapatid, ito patunayan po ninyo dahil ito po sinasabi ng ating Panginoon. Ang mga salita na sinasabi ko sa inyo, yun ay espiritu and yun ay buhay. So that means mga kapatid, magkakaroon ka ng ibang lakas. Try it and believe on it. Mga kapatid, the only thing that we need to do in order for the power of God to manifest through His Word is faith and belief. You need to believe on that word. And that is why, brethren, hawak kayo ng Bible, mga kapatid. Huwag kayong, alam niyo kung tutusin, I really discourage you to read the word of God. Of course, depende sa sitwasyon ninyo. No? But if you are just only in your house, I encourage you read the Bible from the physical book. Iba po. Subukan po ninyo mga kapatid, magbasa ka ng Bible doon sa cellphone at saka sa iPad or sa ano, at magbasa ka ng Bible doon sa Bible. Gideon, ibigay sa akin ng Bible ko. Yun. Ano? Yun, yung isa. Yun, okay. Ito mga kapatid, itong Bible, pinapakita, ang kapal, no? Ang laki. Pero mga kapatid, napakaganda po nito ng mga ganitong Bible. Alam niyo kung sa inyong mga bahay, nasanay na lang kayo na doon sa cellphone o kaya sa ano, okay yun kung nasa labas ka. Okay yun kung like mag-Bible study ka sa labas o kaya pumunta ka sa trabaho or gusto mo magbasa ng salita ng Panginoon, okay po yun. Pero maganda po, meron po kayong physical Bible sa inyo pong mga bahay, mga kapatid, mga kaibigan, maganda, masarap po magbasa, sabi nga ni Sister Jacqueline dito, mas masarap magbasa ng physical Bible. Totoo po 'yun. Alam niyo, ako po ay bumili ng malalaki po ang letra. Ayan po. Ang tawag po dito ay Giant Print Edition. Giant Print. Kasi alam po ninyo, pag nagbasa ka ng maliliit ang letra, mabilis kang mantok, mabilis kang mawala sa focus, mga kapatid. Pero kung magbasa ka ng Bible, malalaki ang letra, iba ang iyong pagkaunawa ng mga letra.
Iba po. So subukan po ninyo ang akin pong sinasabi, mga kapatid, ha. Kaya nga po, hindi ko po inaano, hindi ko po isinasantabi ang kahalagahan po ng mga Bible na nasa sa cellphone at saka sa iPad. Ang ibig ko lang po sabihin, sikapin niyo po magkaroon po ng physical Bible sa bahay po ninyo. Alam po ninyo, mga kapatid, malubat ka man, walang problema. Magbagyo man at mag-brown out, walang problema. Ah, oo. O ito, hindi kailangan power. Para magbasa. Hindi po ba? So ito, ay kailangan po natin ito. Now, ito po subukan ninyo. Pag nagbasa po kayo ng Bible, susubukan po ninyo magbasa na ang Diyos ay nakikipag-usap sa inyo sa pamagitan ng mga salita na yan. Iba rin po ang inyong maunawaan, mga kapatid. Ayan. So, lagyan ninyo ng mga palatandaan, no? Tama po 'yon, no? Lagyan po ninyo ng mga marka. Kasi maganda po 'yon na pagbalik mo, nalaman mo na. Alam po ninyo, pwede po kayong magbasa ng 1 year ng Bible in 1 year, and then markahan niyo po yung chapter na nabasa niyo na po. At tuloy-tuloy lang po, tuloy-tuloy lang. Pero I suggest, kung mayroon po kayong pera, ano po, meron pong giant print na Bible, hanapin niyo po 'yon. At mag-invest kayo doon, i-printan yung mga sapatos nyo at ibili po ng Bible na malaki po ang mga letra. Subukan nyo po at magbasa doon, mga kapatid. Kung ano po ang iyong pakiramdam, na yung magbasa ka sa cellphone, din magbasa ka rin dito sa Bible, kung ano pakiramdam. At kapag ito po ay nasa tabi po ng inyong mga bedrooms o kaya ay ng inyong mga sala, napakaganda. Kasi pag upo mo, ang una mo makita Bible, pag bukas mo, makita mo kagad Word of God. Now take note, this is spirit and this is life. Right? Mga kapatid. So, maganda na ang ating pong mga Bible ay atin pong iniingatan din, mga kapatid. Right? So, wag pong magano na okay ka na dahil may cellphone ka, may ano. That's kulang po 'yun kung ako po patingnan, dahil sinubukan ko na po na magbasa ng ng verses sa iPad at saka sa cellphone, smartphone. Iba po Iba po, masakit sa mata. Sa totoo lang, hindi ka tatagal. Hindi ka po tatagal kung yun lang ang inyong binabasa, mga kapatid. Alright? So ngayon, dito tayo actually nung last week. Pero gusto ko pong makita ninyo na maging ang ika nga ay judgment sa mundong ito is through the Word of God. So kung ang Word of God ang atin pong isantabi at tanggalin sa buhay natin, para na rin tinanggal po natin ang buhay sa atin. Ang tawag po sa atin kapag wala pong salita ng Diyos, ang tawag po sa atin ay the living dead. Yan. In other words, zombie. Naglalakad na patay. Ayan. Kasi kung wala kang salita ng Panginoon, wala na sa iyo sa buhay. Hindi ka na nagsisimba. Alam niyo, may mga tao ang dami na nang pinakita sa kanila ng Panginoon. They have been called by God for salvation. And sometimes I maybe they have valid reason, maybe some are victims of the devil, no, na ano siya ng diablo, na ano siya naisahan siya, ika nga, no. So yan po ang ating ang sinasabi po ng Biblia, ano po, na ang Word of God, kapag ito po ay tinanggal natin sa atin pong buhay, tandaan po natin, mga kapatid, wala na rin tayong buhay. Yun ang sinasabi ko, mga kapatid, ano po, na kung minsan okay lang ang ano, kasi kumikita ka, may pera ka, so okay lang sa'yo. Wala kang simba-simba, wala kang basa-basa ng Bible, hindi ka nag-a-attend sa mga online services, okay lang. Pero tandaan po ninyo ito, kapag maningil na ang Diyos, saan ka pupunta?
Iniitsapwera mo siya ngayon? Iniitsapwera mong salita ng Diyos? Oh, sasabihin mo, okay ka lang? No way. Ang taong walang salita ng Diyos at kapos na sa salita ng Panginoon, mga kapatid, mabuti pa sumobra ka. Well, in fact, hindi magkakaroon ng pagkakataon na susubra ka ang salita ng Panginoon. Dahil kahit ubusin natin ang lahat ng oras natin, mga kapatid, sa pagbabasa ng Bible, kulang pa rin yun. Sa pag-alam ng kalooban ng Diyos. Ako naawa, mga kapatid, at ako'y nalulungkot sa mga tao na sila ay dahil sa kanilang mga sama ng loob, dahil sa kanilang mga kagalit, no, dahil sa meron silang mga hindi nagustuhan ng mga tao, ipinagpapalit nila ang kanila pong kaligtasan, no, ang kanila pong buhay. Without the word of God, mga kapatid, hindi mo na marinig, wala ka na may marinig, wala ka na may makain, wala ka na ring buhay. Mga minamahal ng Diyos, tandaan po ninyo ito. Okay pa yan ngayon kasi kumikita ka pa. Okay pa yan ngayon kasi may trabaho ka. Pagdating ng araw, pag pinagapang ka na ng Diyos, doon mo maalala ang salita ng Diyos. Maniwala po kayo sa akin, mga kapatid. I have seen a lot of people like that. Nung okay pang buhay nila, minsan makaalala magsimba, minsan makaalala kung hindi. Pero kapag trahedya nang pumunta sa bahay nila, ang una nilang maalala, pumunta sa simbahan, pumunta at magtanong at magpapanalangin sa pastor, mga kapatid. Sana po, wag na po nating abutin yon, mga minamahal. Patapos na po kasi ang panahon, kagaya po ng sinasabi, mga kapatid, na may mga tao, ito po ang nangyayari. Alam nila nandun na, tinawag na sila ng Panginoon naglilingkod na sila sa Panginoon Pero bakit naiinit sa puwera pa nila, isinantabi pa nila ang salita ng Diyos. Tingnan po ninyong sabi po ng ikalawang Pedro, 2 Peter chapter 3 verse 5 to 7. Anong sabi? For this they willingly are ignorant of. Anong tinatawag? Hindi lang basta ignorant, mga kapatid, kundi willingly ignorant. Ibig sabihin, mga kapatid, alam nilang kapangyarihan ng Diyos, alam nila na kailangan nila yon, pero kusa nilang ginagawa na maging ignorante. Alam nyo ba kung anong maging ignorante? They know the truth, but they ignore it. They know the word of God, but they ignore it. They are willingly ignorant of. Hindi nila pinapansin na sabi nga dito ni Peter, ni Apostol Pedro, that by the word of God, the heavens were of old. By the word of God, the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water. Ano yon? Salita ng Diyos yon, at sa kay Noah niya sinabi yon. Anong sabi niya in verse 6? Whereby the world that then was, being overflowed with water, perish. Ayan. Nakita niyo? Yung lumang mundo na overflow ng water, perish. Anong sabi ng Matthew 24? Hindi nila alam. Continue lang sila na nagninegosyo, nagpapakasal, nag-aasawa, nagkakapamilya, nagtatayo ng bahay, nagsasaka, nagiinuman, nagkakainan, posibleng nagkakantahan pa, mga kapatid. Until na nakita na lang po nila na ang tubig ay unti-unti pong umangat sa kanilang mga sakong, mga kapatid. Nakita na lamang nila unti-unti na pumapasok sa mga bahay nila at umaangat ng umaangat ng umaangat ng umaangat. Akala nila ordinaryo lang baka sumobra lang po yung tubig. Kung may dam na nung unang panahon, baka isisihin po yung dam at sabihin na nagpakawala ang dam. Kaso walang dam nung unang panahon. Ano pong nangyari? Hanggang sa silang lahat ay nilunod. Walang kalaban-laban. Why? Bakit sila nalunod? Because they willingly ignore the word of God. Kaya minsan, mga kapatid, hindi ko maintindihan. Naniniwala ka ba sa salita ng Diyos? Naniniwala ka ba sa Bible?
Dahil kung naniniwala ka sa Bible, hindi ka pwede magbabanjing-banjing dahil ang Bible mismo nagsasabi na, mga kapatid. Anong sabi sa verse 7? But the heavens and the earth, which are now, yung mga tao, mga ano po, ako po ay namumukaw, namumukaw po ako sa mga kapatiran na sila po ay wala po ngayong panahon para sa Diyos. At ang panahon lamang ay para po sa mga material ng mga bagay dito, makakain ng masarap, makadamit ng branded, mapuno ang refrigerator, mabili ang lahat ng gusto sa Lazada at saka sa Shopee. Tagyan na lang po ang ating mga iniisip. Ibig sabihin, yung mundong ito, kahit pa nga po ang langit na meron ngayon, langit at lupa na meron ngayon ang mundong ito. Anong sabi rito? By the same word. Ang word, anong same word? Same word na naglikha is the same word that will condemn this world. This world. Anong sabi niya? The same word are kept in store. Ano yung kept in store? Hinahanda ngayon ang langit at ang lupa. Reserve unto fire against the day of judgment. Nakita po ninyo? Nakareserba po ang mundong ito at ang langit na luma at ang mundong ito, mga kapatid, nakareserba po ito sa apoy. Ngayon, dito ka magtatayo ng building mo? Dito ka mag-invest ng lahat ng oras mo? Dito ka mag-invest ng lahat ng kalakasan mo, ng lahat ng talento mo, lahat ng kaisipan mo, dito ka mag-invest. Nagsasayang ka ng oras dahil susunugin lang ito. At kung susunugin ito, saan ka pupunta? Pag-isipan po natin maigi, mga kapatid. Alam niyo, it's very disappointing that there are people that God revealed to them the power of His word. God saved them. But it's just like isang iglap lang, wala na, mga kapatid. Pero mga minamahal, sinasabi nga po rito, this is reserved unto fire against the day of judgment. Kung perdition, anong perdition? Destruction of ungodly men. Now, wala pong pagkakaiba ang ungodly men sa formerly godly men. Wala pong pagkakaiba. They are both ungodly. Kahit ikaw ay formerly godly. Ngayon, hindi na. So, mga, beloved friends today, you need to wake up right now. Because God is already preparing this world for destruction. Minutos na lang po sa orasan ng Diyos ang inantay. Sa atin, di natin alam, baka buwan pa, baka taon pa. Ang diablo nga, nagmamadali. Ang Diyos pa kaya? Nagmamadali ang diablo ngayon. Nag-uusap-usap nga kami ng mayroong nga nagtanong sa akin kung magtatataka na ba ang Antikristo at sabi nga nila sa bakuna daw ng COVID dadaan. Sa atin dito sa bansa natin, pasalamat pa tayo dahil sa ngayon may batas pa po na hindi po compulsory. Ano po? Pero sa ibang bansa pala, kagaya po sa Italy, compulsory. Wala kang magawa. You have to. Ang sabi ko nga, kung kung magpabakuna ka, tingnan mo ang syringe na lang. Sabi ko, tingnan mo yung syringe na gagamitin. Yung pang-injection, kung ordinaryong injection lang yan, most probably okay po yan. Okay po yan. Kasi vaccine lang po yung pumasok. Pero kung ang makita po ninyo na pang-injection, yung high-tech,
abay, baka magduda ka dyan. Yung high-tech na na syringe na parang hindi mo makita ang loob kung anong na-inject sa'yo, ayun, siguro baka mag-isip-isip ka na wag na. Ay, mga nandun ang, kasi yun din ang gamit eh. Syringe din pong gamit mag-inject ng ano eh, ng microchip eh, ng RFID. O, syringe din po yun. O ngayon, hindi po ba sabi ng Revelation chapter 13, tatakan niya ang mga tao na walang makabili, walang makabenta. O, hindi ka pwede magnegosyo, hindi ka rin pwede mamili. Eh ngayon mga kapatid, kung batas yan, ibig sabihin, you don't have the right to exist on this earth if you don't have the vaccine. Yun po ang magiging batas. And so, pwede po talaga na sabayan po yan ng sistema ng Diablo. Pwede po talaga. So, i-deceive niya ang tao. Ngayon, ang mga government na di-deceive dahil siyempre kailangan ng vaccine. Ay, kalay mo tayo nga, nag-order na eh ng kung ilang milyon ka-vaccine, mga kapatid. Pero wala problema doon sa vaccine, ha? Wala pong problema doon sa vaccine kung totoong vaccine na yun. Ang problema po yung gamit sa vaccine. Kasi ang vaccine po, tandaan po ninyo ito, ang bagong vaccine ngayon, kailangan may serial number. May serial number ka. Bakit? Kasi pagdating mo sa airport, titingnan ang serial number ng vaccine mo. Pagdating mo sa ibang bansa, titingnan ang serial number ng vaccine mo. Nakaregister po ang lahat ng mga vaccine sa buong mundo para mga kapatid, hindi mo madaya ang sino mang bansa na ikaw kunwari may vaccine pero wala naman pala. Hindi po uubra yun kasi may serial number po yun. O ngayon, saan nila ilagay? Sabi ng iba, para conveniente, doon na lang mayroon na. May kasama ng RFID. May kasama ng microchip doon. Paglagay ng vaccine, automatic ang microchip na doon. Para doon, hindi mo nga kailangan ng certificate eh. I-scan na lang. I-scan mo na lang sa sensor, sa scanner. I-scan na lang. O ilagay mo na lang kamay mo. Ganyan. Tit. O. Meaning, lalabas dyan, kailan ka na vaccine, anong klaseng vaccine, sino ang gumawa ng vaccine, kailan ma-expire ang vaccine, anong serial number ng vaccine. Yan po mangyayari. Yan po'y kayang gawin ng Diablo. So kung nagmamadali po ang Diablo ngayon, ginawa niya na po ang itong pandemic na ito. Alam mo, sa totoo lang, pag pinag-aralan mo talaga ang movement ng buong mundo, nag-aanda sila. Nag-aanda sila for a new system, for a new government. Pinag-aanda na nila, mga kapatid. Now, ngayon tayo, na mga anak ng Diyos, bakit hindi tayo nag-aanda? Bakit pa banjing-banjing pa yung iba? Okay na yung iba na parang may plano pang mag-backslide. Yung iba nga nag-backslide na talaga. Ano ba nasa isip ng tao, mga kapatid, na mag-isip pa siya na mag-backslide? Dahil lang doon sa isang brother na yun, o sa isang sister na yun, dahil lang doon na galit ka doon, dahil lang sa masama ang loob mo sa isa. Ay mga kapatid, huwag po ninyong isipin ang ibang tao. Isipin po ninyo ang inyong kalagayan, mga kapatid. Dahil ang mundong ito ay reserved unto judgment, no, against the perdition perdition of ungodly men. So you need to stay in God, and the only way to stay in God is to have the word of God. Now remember this, brethren, that we are at war always, every day. Every moment of our life, we are at war. We are at war against the will of the flesh. We are at war against the will of the world. We are at war against the will of the devil. Tatlo po kasing kalaban natin eh. Sarili natin, ang mundo sa paligid natin, at ang Diablo mismo. Yan pong kalaban natin. Yung tatlo na yan. So ngayon, ano ang mangyayari, mga kapatid? Kailangan may panlaban ka. Yan tanong, kung hindi ka nag-attend ng Bible study, hindi ka nag-attend ng mga online services natin, kung hindi ka naman nag-attend ng service natin sa Sunday,
Abay, anong panlaban mo? Di ba? Kung ang mundong ito ay nagkakandara pa para makaproduce ng antibiotic or ng vaccine against sa virus na ito, mga kapatid, tayo dapat ay puno din ng antivirus na spiritual. Ayan. Kasi atake at atake po yan sa atin. Whether we like it or not, titirahin ka. Walang anak ng Diyos na hindi mainit sa mata ng dyablo. Tandaan po ninyo yun. Kaya anong kailangan natin? Armas. Ngayon, bibigyan ko kayo armas. Panlaban po sa dyablo. Panlaban sa mundo. Panlaban sa ating sarili. Ano po yon? Okay. God's word is our spiritual weapon. Yan. Kaya nga po, dapat magtiyaga po tayo na mag-Bible study, no? Magtiyaga po tayo na mag-attend po sa Bible study. Kasi may mga pangungusap po ang Diyos sa bawat isa po sa atin. No? I'm looking forward, mga kapatid, na sana lahat tayo ay kumbaga magkaroon ba ng desire na, ay, may Bible study ngayon, mag-a-attend ako. No, you don't need to leave from your house. Di po ba? Kailangan po natin na mag-attend po sa Bible study. Praise the Lord. May kasama po tayo ngayon galing taga-Italy. Praise the Lord. Brother Averio. Praise God. So mga minamahal, no? Pag wala kang armas, anong gawin mo? Kung mag-giyera, wala kang armas, anong gawin mo? Duraan mo yung kalaban mo? Oo. Lapit at duraan kita. Ano yun? Manginig sa yung kalaban mo? Sa dura mo? Oh. Kahit ang dura mo ang siyang pinakamasangsang na amoy sa buong mundo, wala yung binatbat, mga kapatid, pag ataking ka na ng dyablo. So, kailangan mo ng armas. Oh. Mga kapatid, alam nyo ba kung bakit binubuli na lang ang Pilipinas? Kasi wala tayong panglaban. Alam ng China, wala tayong panlaban. Anong mangyayari? Marami nga po tayo. Sabi natin 100 million tayo. Sundalo natin ilan? 250,000. Anong armas? Ilang piraso ang tangke? Ilang piraso ang eroplano? Ay naku, mga kapatid. Kaya nga binubuli na lang ang Pilipinas kasi walang ka-armas-armas. Yung ating mga, may mga bago tayong barko, pandigma. Pero ilang piraso, hindi ko mabutas na yan. Mamisyal yan minsan, ano pang ipanlaban mo? Tingnan mo at hindi mabuli-buli nila ang US. Di ba? Puno ng armas na nakakatakot eh. Di ba? Bakit hindi nila mabuli-buli ang North Korea? North Korea, ang liit-liit na bansa. Mahirap pa yan ang mga tao doon. Pero kaso nasa diktatorya sila at sa hawak sila ng matindi na klase ng leader. Mayroon silang nuclear. Pag yan ay nasira ng ulo ang leader, boss, ang lahat ng mga karatig na bansa, mga kapatid. Kaya hindi mabuli-buli. Kahit ang North Korea, hindi na mabuli-buli eh. May mga sanction, yan na lang pinaka-maximum. Now, ngayon kaya tayo nabubuli kasi wala tayong armas. Kaya minsan na kumbaga kung sa Ilonggo pa, isgan ka na lang yan sa dyablo. Oo. Subukan ninyo, mga kapatid, kung may revolver, may baril ka. Lahat ng tao mag-iisip bago ka kalabanin. Lahat ng tao mag-iisip bago ka kalabanin. Kasi may armas ka eh. Pero mga kapatid, ito po ngayon ang nangyayari. Ang dyablo po kasi, nakatingin yan sa atin. May armas ka ba? Wala. Pag wala kang armas, ay naku, sampal-sampalin ka lang niya. No, ngayon, ano ang mga armas natin? Ito. Okay, so kailangan may armas tayo. Na panlaban. Kasi ang laban natin hindi po physical. It's spiritual ito. Right? Number 1. Ephesians 6:17. Anong sabi ng Bible? And take the helmet of salvation. Helmet of salvation.
And the sword of the Spirit, which is what? The Word of God. Oh. Sword. Imagine, no? The sword of the Spirit is the Word of God. Oh. Maraming mga tao nag-i-underestimate sa Bible, ha? Maraming mga tao nag-i-underestimate dito. Nag-i-underestimate dito. Pero mga kapatid, tandaan po ninyo, this is the sword of the Spirit. The sword of the Spirit. Kaya nga kung inyong mapuna, ang ating Panginoon, di po ba may kapangyarihan? May mga anghel din. Pero nung siya ay tinukso ng Diablo, anong pinanglaban ng Panginoon? Yung kanyang kapangyarihan? At sasabihin niya na, ikaw, Satanas, ikaw, galit na talaga ako sa'yo, napipikon na ako sa'yo, itong bagay sa'yo. Ginamitan ba ng gano'n ng Panginoon? Wala. Very simple, very humble, very very subtle lang po, very gentle lang po ang pagkasabi ng Panginoon. Sa anong sinabi ng Diablo na, oy, o kung anak ka nga ng Diyos, gawin mo mga bato na ito na tinapay. Anong sabi niya? Dahil nakasulat, sabi pa ng Diablo, nakasulat. Sabi naman ng Panginoon, it is written, man shall not live by bread alone. Yan. Nakita ninyo? Ngayon, nung sinabihan siya ng Diablo na kung ikaw ang totoong anak ng Diyos, lumukso ka dahil nasusulat, sabi niya. Pati Diablo, alam niya, wala siyang pwedeng ibanat sa Panginoong Hesus kung di ang salita din ng Diyos dahil hindi po iipekto. Walang kapangyarihan yung salita ng tao. Ang salita ng Diyos lang. Kaya ang salita din ng Diyos, ano sabi niya? Nasusulat. Magpapadala siya ng anghel na sasalo sa iyong mga paa na hindi ka maging matisod ay hindi mangyari. Ano naman ang sabi ng Panginoon? Nasusulat. Thou shalt not tempt the Lord thy God. At siya lang ang dapat na iyong sambahin. So, Jesus Christ knows, in the Spirit, it is a war between the Word of God and the Word of the enemy. So mga minamahal, tandaan po ninyo, ang salita ng Diyos ay wag na wag po ninyong kalitan. So ngayon, paano kung wala kang alam sa salita ng Diyos? Paano kung wala kang alam? Anong mangyayari mga kapatid? Meron kang yung ano bang tawag diyan? Yung kung sa Ilonggo pa tagob, tagob, yung lagayan ng espada. Wala namang espada sa loob. Anong gawin mo? Or may armas ka man wala namang bala. May baril ka. May baril ka, wala namang bala. Anong gawin mo? Kagaya niyan mga kapatid, kung wala po tayong alam sa salita ng Diyos, nga ang abutin natin sa harap ng Diablo. Pag inatake ka ng Diablo, nga ang abutin. Kasi wala kang sword of the Spirit. Ayan mga kapatid. So tingnan natin. The Word of God is the sword of the Spirit. Now, ito sabi ng ating Panginoon sa Jeremiah 23. Tingnan ninyo maigi. 29 ng chapter 23, Jeremiah. Is not my word like as a fire? Sabi niya, hindi ba ang aking salita ay kagaya ng apoy? Alam niyo ba ang apoy? Mahalaga, di po ba? Palagay niyo kung walang apoy, mabubuhay pa ba tayo? Wala ko may maalala mga kapatid na kung walang apoy, mabubuhay ka pa. Sa isang malamig na lugar, ang tanging makasurvive ka is when you have the fire. Because it will give you light, it will give you warmth, it will give you heat to survive. Sa atin naman dito, you need the heat or the fire
to cook your food, to boil your water. Kailangan po ninyo, hindi ka naman pwede makaluto na walang apoy. Oh. Pero mga kapatid, tandaan po ninyo ito. Ang salita ng Diyos ay kagaya ng apoy, ha? Tandaan po ninyo, ang apoy na gagamit natin para sa ating kapakinabangan. Magagamit natin para tayo makaluto, makakain, magagamit natin para magawa ang lahat ng maraming bagay. Alam niyo po ba na maging ang soft drinks kailangan ng apoy? Alam niyo po ba yon? Ha? Maging ang mga dilata, tingnan po ninyo ang mga factory. Bakit may simburyo yan sila at may usok? Kasi may apoy po yan doon sa loob. Nakita, wala ka may makitang factory na walang simburyo at walang usok. Bakit may apoy po doon sa loob? Bakit? Ang nagpapatakbo po niyan ay ang steam na kung saan pinoproduce po yan ng apoy sa pamagitan ng pagpapakulo ng tubig yan, at ang steam na yan, yun ang bubuhay at magproseso sa mga produkto at magbibigay ng power doon sa kanilang power plant. Oh. So, lahat po pwede po magamit. However, marami rin po sa atin ang naging biktima ng apoy, mga kapatid. Ilan po bang nawalan ng bahay? Ilan po ba nawalan ng kabuhayan? Ilan po bang nawalan ng mga ari-arian? Ilan po ba ang nawalan ng mga mahal sa buhay dahil lang sa apoy? Right? So the word of God is two-edged sword. Sabi niya, it's like a two-edged sword. Na kung saan, mga kapatid, you can use it to defend, but you can use it also to attack. It can destroy the enemy. It can destroy the wiles of the devil, but also it can protect you against the attack of the enemy. So ang armas po, ang espada, no, the sword, ay pwede po niyan. Kunwari, nagmagkalaban. Pag hinataw ka, ang ginagawa nila is nilalabanan nila ng espada din. Okay? So, klang, gumaganyan, di po ba? Oh. Pero kung mag-atake naman sila, kagaya niyan, saksakin niya yung kalaban niya, o kaya hahatawin niya. Ayun, pag tumama sa katawan, siyempre patay ang kalaban. So, you can use it to attack and you can use it to defend. That's the word of God. Mga kapatid. Now, tingnan po natin maigi. Ano pang sunod? Saith the Lord, and like a hammer that breaketh the rock in pieces. Again, mga kapatid, hindi ka makapagpatayo ng bahay na walang hammer. Kahit maggawa ng kotse, may hammer, mga kapatid. Paggawa ng mga gamit-gamit, may hammer. Pero, yung hammer na yan, yan din ang pangdurog ng bato. Yan din ang pang-demolish. Yan. Kung ang hammer ang ginagamit para magtayo ng isang building or construction, hammer din ang ginagamit para ibasag, i-demolish, mga kapatid. Praise the Lord. So, ano po ang mangyayari? Kaya nga po ang Word of God is like a fire na sumusunog sa atin. Ang tao dapat makinig sa salita ng Diyos kung gusto niya magiging pure. Let the Word of God like as a fire that will burn all the impurities of your life. Tandaan po ninyo the cleanest, the purest na thing in this world, na bagay dito sa mundo, ay abo. Abo. Ang abo na produce ng apoy. That is why lahat ng sacrifice for sin should be burned. Wala ka pong marinig at mabasa sa Bible na ang sacrifice for sin ay nilalaga. Hindi po. Sinusunog sa apoy. Yan. Sinusunog po yan sa apoy. Kasi magiging pure ka lang kapag sinunog ka na ng apoy ng banal na Espiritu. Magiging pure ka lang.
kung ang banal na espiritu ang manatili sa iyong puso, mga kapatid. Then at the same time, ang Word of God, siya ring magko-construct ng buhay mo. Sinira nila ang buhay mo, sinira ng mga taong buhay mo, sinira man ng sakit ang buhay mo, sinira man ng problema ang buhay mo, sinira man ng diablo ang buhay mo. The Word of God is like a hammer to restore you, to build you up, mga kapatid. Pero tandaan po natin, parang kagaya rin po ito ng hammer na nagbabasag ng bato. Kaya nga po mga kapatid, minsan pag ang salita ng Diyos, yun yung against sa ating mga ginagawa, anong nangyayari? Parang dinudurog. Di po ba? Ang puso mo parang, parang ginahammer ka dyan. Parang sinasabi mo na lang sa pastor, kailan ka pa ba matapos? Ang hawak mo sa upuan mo, humihigpit ng humihigpit, mga kapatid, dahil parang ikaw nang tinatamaan. Meron pa nga mga tao nagsasabi na, ano ba namang klase yan? Parang ako na lang ang nakikita ni pastor. Hindi niya alam, ang katabi niya, ganun din ang iniisip. Ano ba naman yan si pastor? Nagre-research ba talaga yan sa buhay ko? Hinalungkat niya ba talaga buhay ko? Bakit ako na lang laging tinatamaan niya? Ang hindi natin alam mga kapatid, ang salita ng Diyos ay kagaya po ng hammer, kagaya po ng sword. Matutusok ka talaga. Ikaw ay masusuntok ka talaga. Madudurog ka talaga. Ang salita ng Diyos, dudurugin niya, dudulugin niya, dudurugin niya. Praise God, mga kapatid. Ngayon, pag meron kang salita ng Panginoon, you can use it for good. But actually, it can also rebuke you. It can also correct you. It can build you, and it can break your stony heart. Ang salita din ng Diyos ang dudurog. Kaya nga mga kapatid, yung minsan may mga problema yung mga kapatiran, lalo na sa church or what, wala pong pwede magdurog dyan. Salita lang ng Diyos. Wala po. Kahit anong gawin mo yan, hindi mo madurog kung hindi po dahil sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Now ngayon, ano pa ang sabi? Ito na. Pakinggan natin maigi. Hebrews 4:12. For the word of God is quick. It's like a flash, so fast, and powerful. Powerful, no? And sharper than any two-edged sword. Nakakita ba kayo ng kwento na yung espada ni sino ba yung Excalibur ay napakatalim daw niya na ang balahibo ng ibon pag nahulog nahahati pa. Wow, matindi ano po. Pero mas sharper pa diyan ang salita ng Diyos. Hindi alam niyo kung bakit ko nasabi? Naranasan ko yan. Naranasan ko yan. Nakaupo ka, pero parang hindi ka na mapakali kasi parang iniisip mo, naku, grabe naman to. Ba't ako talagang tinatamaan? Maramdaman mo talaga para kang hinihiwa eh. Hala, parang ginaganyan. Wow. But that word is powerful because he can detect the virus inside you. Mga kapatid, it can detect kung anong meron ka. That is why minsan may mga agent of the devil, yung tinatawag nila ay mga ano bang tawag diyan? Devil's advocate. May mga devil's advocate. Hindi naman siya yung diablo, kaya ang advocate siya ng diablo. Minsan kapatiran pa yan, pupunta sa'yo, makikipag-usap sa'yo, o kaya'y magsasalita sa'yo, and then, anong mangyayari?
Ang binigay niya sa'yo, mga puno ng virus, bacteria, at lahat ng klase ng pati cancer ilagay niya sa'yo. Kasi yung mga tao na yan, mga selfish na mga tao yan, ang iniisip lang nila yung sarili nila. Kaya baliwala sila, baliwala sa kanila yung mga agent ng diablo na nakadamit lang ng maputi. Nagkukunwari. Ayan. Wala silang pakialam kung mapunta ka sa impyerno. Basta ang importante, ikaw ay hindi na magsimba sa simbahan na yan. O kagaya niyan. O. Pag sinabi, o wag ka na lang sumimba dyan sa batasan. O, maganda ba yun? O, wag ka magsimba dyan. Dyan ka ba ngayon na simbahan? Ay naku, wag ka na magsimba dyan. O, saan mo? Saan mo dadalhin? Dali mo sa impyerno? O, tapos aasa ka na ikaw na advocate ng Diablo, aasa ka sa langit ka? Ay naku, mga kapatid, the word of God, only the word of God can crush you. Na? Kaya nga pagdating, naalala ko one time mga kapatid, ako ay series po kasi ako pag nag-preach, naalala nyo, mapupunan nyo po yan, series po ako. Like, nag-preaching po ako ng series of Genesis, series of Exodus. In fact, hindi pa nga po nakalipat pa, sa Exodus lang yung natapos. Habang doon sa Exodus, may isang brother lumapit sa akin. Sabi niya, Pastor, pwede ka bang matanong? Bakit parang kami lagi ang pinapatamaan mo? Na para bang lumalabas na, ito, totoo po ito hindi po ako nagdadagdag ng kwento. Sabi niya, bakit parang lumalabas ka, parang mga rebelde kami? Siyempre nabigla ako. Kasi nung mag-preach ako, I am preaching according to what God is telling in His words. At hindi ako nag-iisip kung sinong tao. Sabi ko sa kanya, bakit? Feeling mo kayo yon? Feeling mo kayo yon? Ibig sabihin, hinayag ng salita ng Panginoon kung anong meron sa puso nyo. Kaya yung feeling mo ay nasasaktan ka kasi ikaw pala yun. Kasi inaabot yung tungkol kay kay Kora. Naalala nyo ba si Kora? Nagreklamo siya na nagreklamo kay Moses. Sabi niya kay Moses, bakit ikaw lang ba pinili ng Diyos? Kami din O ikaw lang may karapatan diyan, kayo lang may karapatan diyan sa loob. O, bakit kami pinili din O, pinangkumbinsi niya ang mga prinsipe, sumama sa kanya. O nga, bakit kayo lang, hindi naman yan tama, unfair naman yung ginagawa mo, Moses. Umiyak si Moses. Dahil alam ni Moses, wala siyang ginawa na hindi pabor sa kanila. Alam niyo anong sabi ng Panginoon kay Moses? Moses, huwag kang mag-alala. Bukas, ipahiwalay mo ang mga taong sasama kay Kora. So, nung naghiwalay si Kora, sabi ni Moses, ang gustong sumama kay Kora, doon kay Kora. Ang dito sa akin, dito. Alam niyo kung anong nangyari? Pati yung walang kamuwang-muwang na nandun sa side ni Kora, kinain ng lupa. Nabiyak ang lupa, kinain sila. Mga kapatid. So yun ang ang kwento. At kinausap niya ako nitong brother na ito. At nung nahimasmasan siya, sabi niya, sa bagay, Pastor, alam ko naman na salita ng Panginoon talaga. Kung salita ng Panginoon, kailangan tanggapin talaga. Oh. Nagsabi siya kung ano ang nasa loob ng puso nila at nagkausap, kinausap ko sila. So, ito ang sabi itong sabi kasi unang-una, anong mangyayari? It will pierce you. Anong sisibatin kanya doon sa gitna ng iyong kaluluwa at espiritu. Doon mismo sa gitna. Sisibatin kanya. At ano pa? Sa joints and marrow dito sa mga joints. Hindi ka makalakad pag namagana yung mga joints mo, Yung marrow, alam nyo ba kung anong marrow? That is life. Alam nyo kung bakit? Because dyan po ginagawa ng katawan natin ang dugo. Ang joints and marrow, yan po ang factory of blood. Mga kapatid, factory of blood yan. Papasok dyan ang salita ng Diyos.
Kaya maramdaman mo, no? Alam niyo, pero sa totoo lang ha, ito ang aking payo. Ito ang aking tip sa inyo. Pag naramdaman mo na nanginginig ka sa na naririnig mo sa mga salita ng Diyos at parang halos humahawak ka ng mahigpit, mga kapatid, magpasalamat ka. Alam mo, dapat magpasalamat ka. Purihin mo ang Diyos pagkatapos. Purihin mo ang Diyos. Alam mo kung bakit? Kasi kinakausap ka ng Diyos. Buhay na buhay ang salita ng Diyos sa buhay mo ngayon, sa puso mo. Kinakausap ka niya dahil ayaw kanya mapariwara. The reason why na may naramdaman ka, the reason why na hindi maganda ang iyong pakiramdam, mga kapatid, it's because na may something is wrong. Something is wrong. And so the word of God, anong sabi niya? Oh? Take note, oh? And a discerner of the thoughts and intents of the heart. Oh. Maraming beses na po, mga kapatid, I just preach what the word of the Lord wants me to preach. And after that, may mga taong lalapit, Pastor, maraming salamat kasi para sa akin talaga ang iyong salita. Meron namang may magsasabi nga, alam mo naman yan, yung mag-preach yan, tayo lang din naman yan ang tinatamaan niya. Ang intent of the heart na i-expose. Mga kapatid. Kaya nga, matindi pong word of God. Pag-aralan po natin. Isa buhay po natin, mga kapatid. The word of God knows the thoughts and the intents of the heart. Kaya yung mga rebellious na mga tao, kusa lang yan puputok pag ang salita ng Diyos na ang magsalita. Kusa lang yan. Puputok yan. Kasi ang akala nila sila na lang ang tinatamaan. Now ngayon, mga kapatid, itong tayo ni Apostol John sa 1 John chapter 2 verse 14, I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. That means God. I have written unto you, young men. O ito sa mga men. Kasama na pong ladies dyan. Nagsulat ako, sabi ni Apostol John, dahil alam ko na alam nyo siya, kilala nyo siya na galing sa simula pa. At yan ang ating Panginoon Hesus. Anong sabi niya? Ako rin ay nagsusulat sa inyo ng mga young men. Kasama na po dyan ang mga young women. Because you are strong and the word, strong sila? Bakit? And the word of God abideth in you. Ngayon, gusto mong labanan, mga kapatid, at manalo ka, and ye have overcome the wicked one. You see? If the word of God abideth in you, you have the power, you have everything. You can rebuke actually by the word of God anything that the devil is doing for you, against you. You can rebuke it, mga kapatid. So, dapat tandaan po natin, mga minamahal ng Diyos, na God, the word of God, is a weapon that we need to possess in order to overcome. So, malapit na po ako magtapos. At itong araw na ito at ngayong gabi, mga kapatid, kinakailangan na pag-isipan nating maigi. Huwag po tayo magiging tinatawag na willingly ignorant. We have the power. Ito po ang gusto kong maintindihan ninyo. If you are the church of God, you are victorious. You will surely win. Because Jesus said, and upon this rock, I will build my church. I will build my church. That whosoever, anong sabi niya? That even the gates of hell shall not prevail against it. Praise the Lord. So, ibig sabihin, panalo na. Pero bakit may natatalo? It's because they don't have the weapon. They lack time for God's word.
mga kapatid. Wala sila. Busy. Busy po sila. Para po na pag-aralan at bigyan ng time ang Bible study. Praise God. Mga kapatid, sorry. Praise the Lord. So tandaan po natin mga kapatid, na ang bawat isa sa atin ay kailangan pong lumaban. Pero paano ka lumaban kung wala kang armas? Pag tandaan po ninyo ang iatake sa atin ng diablo mga kapatid ay ang kanyang mga salita. I-confuse kanya. Naalala niyo po ba ang sinabi ng diablo kay Eve? Naalala niyo po ba kung ano po yung sabi niya? Dinagdagan niya lang ng hindi. Ano sabi ng Diyos? Hindi na ba lahat makain? Sabi naman ni Eve, oy hindi lahat pwede maliban sa gitna. Kasi pag nakakain kami niyan, mamamatay kami. Sabi niya, hindi kayo mamamatay. Yan, salita niya yon. Lumaban din si Eva ng salita ng Diyos. Unfortunately, natalo. Kinapos si Eve, mga kapatid. Praise the Lord. Kaya ngayong gabing ito, let us come to the presence of the Lord. Baguhin po natin ang ating pananaw sa Bible study. Baguhin po natin ang ating mga pananaw sa salita ng Diyos. Praise God. There is only one way to survive in this world. Kumuha ka ng armas. Ilagay mo sa iyong mga baywang ang armas. Ilagay mo sa baywang ng puso mo. Sa baywang ng isip mo. Sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, gird up the loins of your mind. Dito po ninyo ilagay ang salita ng Diyos. Gawin ninyong sinturon ang salita ng Diyos. Gawin nating sinturon sa ating mga puso, sinturon sa ating mga kaisipan. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, praise God, nawa ang salita ng Diyos ay nakatulong po sa inyo na mamulan. If you need healing, I don't have power. Nobody has power to heal. Only the word of God. Praise God. So today, lumapit po tayo sa Panginoon. Magpasalamat po tayo sa kanyang mga salita. And let your heart and your mind be ready to receive the word of God. Hallelujah. The word that you hear tonight is spirit, and that is life that comes from the Lord. Let us have a prayer tonight before we entertain questions. Let's pray. Heavenly Father, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya at mga pagpapansin. Panginoon, ikaw ang Diyos. Hallelujah, na nakakaalam sa lahat ng bagay sa aming mga puso. Ang iyong mga salita, Panginoon, ang nag-expose ng aming mga kahinaan at nag-expose din ng aming kalakasan. Panginoon, dinadalangin ko na ikaw ang magpapala sa bawat isa. Maging sa mga nakikinig ngayon, sa aming mga kaibigan, sa mga kapatiran, Panginoon. Nawa ang aming pananampalataya sa iyong mga salita ay mas lalong tumibay, Panginoon.
na yung mga salita mo ay may kapangyarihan, Panginoon, na magpagaling, may kapangyarihan na magbigay ng solusyon, may kapangyarihan na magbigay, Panginoon, na maging ng victory sa bawat isa sa amin. Ngayong gabi, Panginoon, Ikaw ang Diyos. Hallelujah. Let thy word stay in our hearts and in our mind. Hallelujah. Allow us, oh God, hallelujah, to win this war. Oh God. Turuan mo kami na gumamit ng iyong mga salita. Dahil sa araw na ito at sa gabi nito, Panginoon, Ikaw ang Diyos na nakakaalam sa lahat ng bagay. I pray to all our listeners, to all our viewers, to all the brethren and visitors that we have, God, reach out to them. Now, as you said, Lord, you sent your words and you heal our diseases. You sent your word and you bless everyone kung saan man sila naroon, saan man sila sa kanilang mga pamamahay. Abutin mo sila, Panginoon, ng biyaya ngayon din. In Jesus' name. In Jesus' name. Bless our night. Bless our tomorrow. Bless our family against the viruses, against, oh God, the enemies, against, Lord, the evil men. And tonight, I claim victory in Jesus' name. Hallelujah. We are thankful, Lord. Oh, amen and amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Send your angels, God, for your people. Wherever they are right now, feel the power of God. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. So maraming salamat po mga kapatid at natapos na naman ang isang oras at isang pagkakataon na tayo po ay nag-aaral ng kanyang mga salita. Praise the Lord. And of course, marami po tayong mga bisita po natin at atin pong binabati. Meron po tayong mga bisita actually na galing po sa iba't ibang bansa. Ito po, akin pong babatiin. Praise the Lord. Galing po sa sandali. Okay. Sa mga bisita po ni Sister Emeline, praise the Lord. Sister Guada Katagatan, Sister Karen Lopez, hello. Sister Chari Lumawig, Sister Annalisa Sipagan, praise the Lord. Sister Dwayne Leah Sipagan and Sister Leah Sipagan. Mga taga Isabela po, ang karamihan pong ito. At ang iba ay doon mismo sa Isabela po. Praise the Lord. Binabati rin po natin ang kapatid po ni Brother Gilbert, Brother Ronelo. Praise the Lord. Sana po ay makapunta ka sa church at magiging ikaw ay isa sa mga alagad ng Panginoon. Brother Nonoy Laison from Lapu-Lapu, Cebu. Sino kaya ang bisita ito? Si Brother Nonoy Laison or baka kapatiran na rin po ito. And also Brother Eduardo Averion, ang alam ko taga Italy po ito. Magandang gabi po, brother. Brother Richard Del Rosario Joaquin. Bisita po ni Sister Ella Del Rosario. Si Brother Hector Del Rosario. Si Brother Romeo Catayong. Yan, mga bisita po ni Sister Ella. And of course, Sister Norma Lara. Yung tuloy-tuloy po natin itong kasama sa ating pong mga online. Praise the Lord. Praise the Lord. And muli po ay tayo po ay magkita-kita mamaya, no? Ako rin po ulit ang inyo pong makasama sa Midnight Manna mga 45 minutes mula ngayon or 50 minutes. Ay no, 40 minutes pala. Ayan. Mula ngayon. Praise the Lord and have a good night and God bless you all. Thank you for sa Isabela din pala ito, yung pinsan ni Sister Ella na si Brother Richard Del Rosario Joaquin. Taga Isabela din pala ito. Wow. Kumusta na po ang baha dyan, no? Sila po yung tinamaan po ng alam po ninyo, may
naramdaman po namin, lalo na ni kasama po si Sister Emeline, na nag-aasikaso po ng ating Isabela kahit nasa Hong Kong siya, ay may pagkakataon po talaga na mabuksan po natin ang gawain ang Isabela. So, sana magpadala ang Panginoon ng worker na mag-decide para sa Panginoon. Praise the Lord. And God bless you all. Maraming salamat din po. Thank you for all your kind words, sa inyo pong appreciation sa ating pong Bible study ngayong gabi. Maraming salamat po. And God